Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay October 22, 2025 at ang oras ay 9, tama ba to? 9:20 p.m. Purihin na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigid sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas. Pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan. Sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. At sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Okay. Mabuhay, mahalika, Kingdom of God, the Lufasog Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1 sea, masyado rang hangad. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan ng sikatan ng araw at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, kapatawaran, pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang mga kapatid nating lahat? Hindi ko na to patatagalin, okay? Dahil sa totoo lang, something wrong. Napansin niyo na medyo iba yung dating ng aking pagsasalita. Okay? Sinikap ko lang na makapaghatid sa inyo ng mensahe sapagkat kailangan. Okay? Ganyan ko kayo kamahal. Okay? Mga mahal kong kapatid, ipagpaumanhin ninyo doon sa kabilang account dahil merong gustong mag-hack sa aking account habang ako ay alam nyo na nag-FB live ako para sa inyo. Okay. Before I forgot, ito yon. Kakantahin muna natin to kasi mahalaga to eh. Okay? That's it. Okay. Alam nyo kasi, mga mahal kong kapatid, bakit binigay ko yan sa inyo na kanta? Just because para sa inyo yan. Okay? Only me. Bakit nakalagay itong only me? Sa live ko ako lang. Sige, ako muna. Para wala mo nang magdi-distract. Okay? So, mga mahal kong kapatid, ganito yon. Dalangin ko ang espiritu ng katotohanan, espiritu ng kaunawaan ay sumasa atin, no? Siguro naman but anyway, naalala niyo ba yung sinabi ko sa inyo na talasan ninyo ang pakiramdam ninyo, mga mata ninyo, ang tenga ninyo, at huwag kayong humatol lang dahil lamang sa inyong mga naririnig, at huwag kayong humatol lang dahil lamang sa inyong mga nakikita, at higit sa lahat, magsuri kayo ng mabuti. Okay? So this is it, mga mahal kong mga kapatid. Okay. Meron kasing video, ako nandito yan eh. Okay? Napansin nyo ba na magsalita ako medyo iba? Just because tinitiis ko lang, no? Para lang makahatid ako sa inyo ng update. But may problema yata doon sa kabila kong account, no? Meron talagang gustong mag-hack pero hindi nila ma-hack-hack. O ganyan. Ma-hack-hack tuloy. Okay? So, dito tayo, mga mahal kong kapatid. Okay, this is it. Papakita ko, ha? If she becomes president. So that is why God has refused her and God has rejected her from being the president. But I saw this woman, Maria Lourdes Otaleza. I saw her. She will become so popular in your country. But I saw many attacks coming against her. If she becomes president. Okay, hindi natin patatagalin. Napansin ninyo, the way I talk, medyo iba. Dahil, basta tiniis ko lang siya para makapaghatid sa inyo. Okay. Itong kapatid na ito na Nigerian, okay, isa tong kapatid na Nigerian. Okay, according sa kanya,
ay hindi daw talaga si Sarah ang babae na uupo as a president. Take note, as a president. And then, hindi si Sara Duterte ang magro-rule sa ating bansa, kundi isang babae at nagngangalang si Maria Lourdes Hortaliza. Okay. Mga mahal kong kapatid, Maria Lourdes Hortaliza is a very sounds familiar to me. Okay? It is a very sounds familiar to me, and itong kapatid na ito, may nagpasa sa akin itong video, at according dito, si Maria Lourdes Hortaliza daw ang pinili ng Diyos, hindi si BP Sara Duterte. Parang bayaran na propeta itong pastor. Oh, take note ha. Nandun na yung accusation. Okay. Na ito, wala po sa kanilang dalawa, kundi si Queen Maria Helen Abdurrahman lang ang siyang pinili ng Diyos. Okay. Alam nyo, ang nangyari kasi ngayon, parang kompetensya ang nangyari sa larangan ng pagiging queen. Okay. Babae kasi ang pinag-usapan. Okay. Itong sasabihin ko sa inyo. Diba? Kung tutusin, hindi pa siya nag-prophesize, hindi pa siya naglabas. Sinabi ko na sa inyo na hindi talaga makakaupo si Sara. Antayin kung sino yung lilitaw. At itong pagkasabi ng ating mahal na kapatid na Nigerian, binanggit niyang pangalan. Take note. Kapag nag-prophesize ka, alam niyo lalabas ang katotohanan dito. Maganda itong nangyayari ngayon. Bakit? Ganito katindi ang pagkagahaman ng kapangyarihan na nangyayari sa ating bansa. O ulitin ko, ganito kalala, no? Kung sasabihin ng ating kapatid na Nigerian, according to his prophesies that itong Pilipinas ay napakatindi ng mga corruption, ang mga gobyerno natin ay nakikipagtrabaho sa kay Satanas, no? Para sa akin, itong sinasabi ko sa inyo, ang ating bansa ay pinakamatindi na nangyayari sa atin yung parang kompetensya ang pagiging ang pagiging queen. Okay? Makinig kayong maigi sa akin. Kapag nag-prophesize ka, no? Sa panahon, maging sa panahon nila Moises noon, 'di ba sabi ko nga, 'di ba? Anong sabi niya? Merong susunod na katulad sa akin, but he never mentioned the name, no, na si Jesus Christ yun. Maging ang ibang mga propeta ay hindi talaga sila nagmi-mention, no? Pero itong kapatid na ito, abangan nyo to. Naalala niyo ba yung sinabi ko na mayroong ipinakita sa akin ang banal na espiritu pero hindi mo na pinapapasabi? 'Di ba sabi ko sa inyo, may tamang pagkakataon at ito na nga 'yon na signal ang binigay sa akin. Itong kapatid na Nigerian na ito, mag-ingat tayo sa kanya. You know why? You know why? Hindi lang AI ang lumalaganap sa ating mundo ngayon, pati spy ng mga espiritual lumaganap. We need to be careful of these men, okay? Why? At lalabas ang katotohanan. Lalabas at lalabas ang buong katotohanan. Who is really Maria Lourdes Hortaliza? Mark my word. Mark my word. This is me, Didiming Canuto. Talaga lang naman. Lalabas at lalabas ng katotohanan. Makukunik na naman ito sa matanda. No? Uulitin ko. Maria Lourdes Hortaliza is a very sounds familiar to me. Okay? Itong Nigerian na ito, we need to be careful to him. Okay? Why? As long as
Ang tao ang itinataas mo at hindi ang Panginoon ng kataas-taasan. Diyan tayo masasablay. Okay? Always remember, always glorify and honor to our Almighty Creator. And if we are talking about Jesus Christ, doon pa lang, masasablay na tayo doon. Okay? Kaya, ay lidimin kanuto. We need to be careful this man, itong Nigerian. Takot na siyang pumunta ng Pilipinas eh. Tapos, meron siyang sinabi na alam daw niya na meron daw gustong alamin talaga kung sino siya at hindi daw talaga malalaman kung talagang sino siya. Nagkamali siya. Doon pa lang nagkamali na siya. Why? Lidimin kanuto. Lahat ng ihabilin sa akin ni Kuya Emmanuel, lahat ito, this is it na. Ito na yon. Okay? Kaya, always remember, ganito na lang. Bakit pinag-iingat ko kayo, mga mahal kong kapatid? Okay? Alam nyo, magkasala na tayo sa ibang bagay, pero pagdating na magkasala tayo sa banal na espiritu, that is blasphemy. Okay? Ano ba ang sinasabi ko sa inyo? Kasi sa totoo lang nangyari na ito na yung kasalukuyan. In the prophesies, ang mga tao kung saan makakarinig ng Kristo, sila'y parito't paroon. Ngunit, subalit datapat, hindi pa rin nila ito masusumpungan. Bakit? Ang hinahanap nilang Kristo ay yung mismong si Kristo. Hindi na nga babalik si Kristo eh. Yung sinasabi na doon sa sinasabing babalik siya kasi gita. Alam niyo, magsuri kang maigi, no? Ipagpauman ninyo, hindi ko masyadong maano dahil unang-una, kung napansin niyo ang aking salita, medyo something wrong dahil just because of tonsillitis sa kakakain ng chocolate, pinakain ako ng asawa ko ng chocolate nung nakaraan. Okay? Sinubuan ng maraming chocolate. Ang tamis-tamis ng chocolate, no? Tapos ang dami pang nuts noon, parang almond, so ganun. No? So, mga mahal kong kapatid, please lang, mag-ingat kayo. Ingatan ninyo ang pananampalataya niyo at itong tandaan niyo, as long as hindi ang Panginoon ang itinataas, kaya kailangan ninyong talasan yung pandinig, sinasabi ko sa inyo. Hindi ako against doon, no? Hindi ako against doon sa sinasabi niya na Maria Lourdes Hortaleza, pero this is me, lidimin kanuto, lalabas at lalabas ang buong katotohanan. Okay? So far, ang habilin ko sa inyo, magpakatatag kayo. Patatagin ninyo, hubugin ninyo ang inyong pananampalataya. Humingi kayo ng karunungan sa kataas-taasan. At matuto kayong magsuri. Hindi yung kung ano yung narinig ninyo, pag may bago, ganito agad kayo. So, wala kayong pundasyon sa inyong mga pananampalataya kung ganyan kayo. Okay? Be careful ha? Be careful. So far, katulad ng sinasabi ko, ito idideklara ko. Lidimin kanuto declared, ang budget ng buong mundo ay nandoon po sa account ng sultanato. Naintindihan niyo ako? This is lidimin kanuto. Remember that words. No? Hindi ko lang kasi kaya lahatin ko ang ating mga trabaho. Para doon sa kapatid nating Nigerian, this is Milidimin Kanuto. And I warning to all my country fellow men, just be careful to listen up to you. Okay? Brother, this is Lidimin Kanuto.
you have, I think, let me say that even you are guided, but as being guided, you know who am I, okay? Not just because to become a blah blah blah, because ever since in my life, I never dreams that someday I will become well known, no, but to serve our Almighty Creator and to give the highest glorification to our Almighty Creator, not to give honor in myself, okay? To all my countrymen, please be careful, okay? Because brother, I listen your message. It's okay, it's okay that you remind us. But one thing I notice the way you talk is you exempted yourself to repent, okay? You exempted yourself to repent, and you're always mentioning about the Philippines. You are not mentioned all over the world. Brother, this is Lidimin Kanuto, okay? This is me. I warning you. The truth will prevail. Okay? I'm so sorry but I warning to all my countrymen. This is me, Lidimin Kanuto, and I warning you, brother. Okay? I warning you. I warning you. This is not to, to fight with you, but being in my part, in my mission, is to give hoping, enlightenment to my countrymen, okay? Not to divided us, no? And as what I have said, Maria Lourdes Hortalisa is very familiar to me. I hope sister, hindi ka makatulad sa iba na masisira ang buhay dahil sa itong pinasok ng ganito. Nandoon yung heart, nandoon yung ano mo, nandoon yung saloobin mo sa mga tao, but sometimes hindi lahat ng bagay ay hindi lahat ng nakikita nating mabubuting bagay para sa atin ay nakakabuti sa atin. Merong mga bagay na magaganda na yun din ang makakasama sa atin. Kaya to beloved sister Maria Lourdes Hortalisa, I hope na magpakatatag ka. Just because of this matter, magigimbal ang buhay mo. Okay? Magigimbal ang mga buhay mo, lalo na sa mga tao na hindi tanggap ang katotohanan. Just imagine, ito na nagpadala sa akin, kesyo ganito. Ako sister, I'm happy, no? I'm happy if ever, no? Kasi if ever na you are the one, okay? To serve our country, okay? But ito kasing sana hindi lang sana wag lang tayong do not allow to yourself. Ito reminder ko lang naman. Hindi kita dinidiktahan because nakita ko naman that you are a smart woman, okay? So but lalabas din ang katotohanan, okay? To all my brothers and sisters, hindi lang po ang merong mga AI about sa mga robot, okay, na mga clone. Hindi lang po mga scammer yung mga about sa mga naglilipa ng mga sindikato. Kahit po sa mga kaluluwa ng mga tao ay mayroon pong mga scammer. Kaya lagi kong pinapaalala sa inyo, alamin ninyo ang buong katotohanan. Kapag ang mga sarili na ang itinataas, sinasabi ko sa inyo, sablay kayo dyan. Okay? Sablay kayo. At always remember sa mga propeta noon pa man, mula pa kay Moises, never po sila nagmi-mention, no? Never po sila nagmi-mention. Katulad ng sabi ni Moises,
Tandaan ninyo, sabi niya, merong isang katulad ko. But, hindi niya sinabing si Jesus Christ yun. Okay? Maraming mga propeta na hindi talaga ginaminsyon, pero binibigay ang palatandaan. Okay? Yan po ang tunay na pagpaprophesize. Okay? So, itong sasabihin ko sa inyo, at wag nitong kalimutan, the Alpha Power Omega, all things is under His control. Okay? There is no wrong doon sa magre-remind, pero always remember that Alpha Power Omega is everything is under His control. Okay? Huwag kayong magagalit sa akin because I care to all my countrymen. Okay? Pasensya na kayo kasi natunsi lang ang kapatid niyo dahil sa kakakain ng matamis. Actually, kanina akala ko lalagnatin ako. Okay? So, to brother Nigerian, no? I warning you, my brother. Okay? I never I hope you don't mind. I never challenge you, and most of all, I never compete with you. But I care, no? I care to all my countrymen. Okay? I care to all my countrymen. Okay? And lalabas po at lalabas ang buong katotohanan. Sabi ko nga, hindi lang may AI na mga robot, mga scammer ng mga dyan, mga buaya, but meron din mga spy ng spiritual. Okay? Hindi nyo nabanggit. Philippines lang siya ng Philippines. Why Philippines? Philippines. Okay yun, magre-remind siya, but I never heard, no? Parang exempted niya ang sarili niya to repent. And the way he talked to repent is only parang Pilipinas lang. Bakit? Ganun na ba talaga makasalanan ng Pilipinas? If we are talking about repent, all over the world need to repent to our Almighty Creator. Not only in the Philippines, brother Nigerian. Okay? Not only here in the Philippines. And I hope you don't mind, as what I have said, I never compete with you. And you have, for you are the prophet. Okay, so this is me, Lady Min Canoto, and I'm happy if my countrymen will serve to our beloved country. Okay, but we need to be careful, okay? So mga kapatid, mag-ingat talaga kayo. Marami pa yan, mga mahal kong kapatid. Okay? Marami pa yan. So far, masasabi ko lang, magkaingat-ingat kayo dahil marami pang mga bagay na maglalabasan. At itong so far, medyo tumahimik si Mount Apo, pero mas delikado pag tumahimik, no? May kasabihan man yan. So, meron akong inihanda para sa inyo regarding sa palatandaan ng anak ng tao na lilitaw. Okay? So far, I am very happy because the other representative of the other nation will, communicate with me, and we are talking about the peace and global peace and global arrangement before we are talking about the global wealth. Okay, so mga mahal kong kapatid, maraming salamat sa inyo, and have a blessed divine hope, everyone.